What's up guys? I'm back. Another video. Pero tingin ko ang upload nito is siguro next week naman. Di ba ang advice ko nung nakaraan yung about sa college. Ito naman, paano kung wala ka naman budget pang college? Ito naman share ko sa inyo guys. Kung wala ka naman budget para sa college, ang pwede mong gawin is mag-enroll ka sa isang trade. Wala tong bayad guys. Sa TESDA yung kumuha. Sagot to ni TESDA. May mga program sila dyan na naghanap sila ng scholars. Ano-ano ba tong mga programs na ino-offer nila? Guys, reminders lang Hindi ako taga TESDA. At nagkaroon lang ako ng idea kasi nag-TESDA ako. Kumuha ako dati ng AMNC2. At nung kumuha ko nun, wala akong binayaran. Actually, pa-allowance pa nga kami nun eh. So, ito na. Kung wala kang budget sa pagka-college, mag-TESDA ka. Kuha ka ng isang trade. Ano ba yung mga sinasabing trade? Ano ba yon? Una, electrician, automotive technician, HVAC tech, ano pa, plumber, ano pa, welder. Ilan lamang yan guys sa mga trade courses. Pero malawak pa yan. Marami. Ano ba ang trade guys? Ang trade ay isang blue collar job. More on hands-on work. Hindi siya office type. Talagang physical. Physical na trabaho. Ngayon, kapag nakakuha ka na nung certificate mo sa nakuha mong sa napusuan mong course or nagustuhan mong pasukin, mag-apply ka na niyan. Makakapag-apply ka na niyan. Kadalasan ang in-demand ngayon is welder, automotive, tsaka electrician. Yun yung madalas ko nakikita ng hiring eh. Tsaka yung sandblasting. Yung nag-i-spray. Yun, scaffolder yun. Malakas din yun. Ngayon guys, syempre, kayo niyan na tayo dito. Binibase ko lang to, in-expect ko lang na syempre, na kayo niyan, yung katataas nila siguro ng high school niyan o senior high. Hindi na kayo nagtuloy ng college. At yun, nakakuha niya na yung test. Ngayon, magtrabaho ka na. Mag-ipon ka naman ng kahit 1 taon work experience sa local natin sa nakuha mong trade. For example, nag-welder ka. 1 year ka muna dito sa Pilipinas. After mo mga 1 year, pwede mo nang ibala sa abroad yan guys. Pwede ka na madalas na hiring Japan, tsaka Saudi, basta Middle East, yan. Sa Japan guys, grabe daming hiring dyan, welder, kung ano-ano, welder, automotive, dairy farming, scaffolding, etc. Carpentry ata, meron din eh. Ngayon, yung nakuha mong experience na sa pag-welder, i-apply mo ng Japan. Kita mo yun, sabihin na natin the time na mag-graduate ka na senior high, siguro 18 ka na siguro. Hindi. Hindi ko alam kung anong edad ko nag-graduate sa senior high eh. Hindi ko sure kung 18 or 17 Pero isipin mo yun, kung mag-graduate ka ng 17. Teka, google nga natin yun. Kung anong age kung mag-graduate ang senior high school. Wait lang guys sabi si Google, most high school senior in United States o sa US to graduate at tama, age of 18. Yun, mga 17 to 19.
Ay, isipin mo kung nakagraduate ka nung 18, nag-work ka na isang taon, ay, kumuha ka ng course, tapos nag-work ka isang taon. O di mga 20 ka niyan o 19, kasama na yung pagtetesda mo. O isipin mo yun, nasa abroad ka na noon, mga 21. Kumikita ka na ng malaking pera niyan. Maganda pa dito guys. Pagka sa Japan kasi minimum 3 years eh. O natapos mo yun, 4 years ka na niyan. Kuwari ayaw mo na sa Japan, mag cross country ka naman pare. It's either Europe or siguro Australia. Pero usually Europe yung target ng iba. O di ba? Tataas din salary mo nun. Alam mo guys, yung trade school, hindi underappreciated siya sa Pilipinas. Pero pag lumabas ka ng bansa, putang ina guys, pag-aagawang yan ng mga tao, tas ang laki ng sahod. Kasi yung mga bata sa ibang lugar or yung mga tao sa sa Europe, sa US or sa Australia, yung iba doon, yung mga kabataan nila doon, hindi na sila kumukuha ng mga trade, parang kakunti na lang yung mga kumukuha ng ganong sa kanila kurso yung sa trade nga. Bakit ayaw nila nung kaya nangyayari, napipilitan yung isang bansa na mag recruit from third world countries. Ngayon, wala na yung gusto ng iba yung kung anong trip ng mga tao doon sa baka gusto niya mga influencer na yung mga gustong work ng mga tao sa ibang bansa, kaya nauubusan na yung mga trade person nila. Pero ayun nga, tumatanda yung mga skilled workers sa kanila, tas nagre-retire na din, walang pumapalit na bago. Yun yung pagkakaintindi ko, kaya in demand talaga yung mga skilled workers sa ibang bansa. Ayun guys, kaya yun pag walang pang college, edi yun, mag skilled pathway. Ayun lang guys, see you. Sana namin napulot kayo sa akin.